Hi mga mi, this is Nanay Zuna. I upload videos here about autism awareness and about our autism journey together with my son Mikey, 3.9 years old as of today. And na-diagnosed siya last year, June 2024, ng ASD Level 2 or Autism Spectrum Disorder. Since nasabi ko naman na 3.9 years old si Mikey as of this month, iisa-isahin natin yung age bracket niya from the age na na-observe ko siya na may nagmamanifest sa kanyang mga autism signs. This video is for those who are new on our channel or dito sa page namin, lalo na sa ibang social media platforms. Ang lagi kasing tinatanong, usually kapag bago po sa page namin is kung ilang taon na si Mikey. Kada post ko, yan ang isa sa mga FAQs or frequently asked questions. Aside doon sa kung anong level ba si Mikey ng ASD or kung kailan siya na-diagnose. So ito muna sagutin natin yung age bracket ni Mikey. This video is for those who are new on our channel or dito sa page namin, lalo na sa ibang social media platforms. Ang lagi kasing tinatanong, usually kapag bago po sa page namin is kung ilang taon na si Mikey. Kada post ko, yan ang isa sa mga FAQs or frequently asked questions. Aside doon sa kung anong level ba si Mikey ng ASD or kung kailan siya na-diagnose. So ito muna sagutin natin yung age bracket ni Mikey. So mga at age 1-year-old to 1.5 years old, some early signs or early signs ng autism ay nagmamanifest na kay Mikey noon. And bukod dyan, 1.2 years old si Mikey nung talagang totally nakalakad siya. As in, late talaga siya maglakad. And based sa mga kwento ng ibang mommies na nakakausap ko na merong autism, mostly sa kanila, naglakad ng late or naglakad ng sobrang aga. Pero, eto namang mga kwentong to or experiences na to is hindi siya nag-guarantee na may autism na agad yung mga anak ninyo. Eto naman is sinishare ko para naman may idea kayo doon sa mga nangyari muna bago ma-diagnose yung mga anak namin na may autism. So mga nung 1.5 years old si Mikey, doon na ako medyo kinakabahan kasi nga hindi pa siya nagtutok ng kahit anong intentional communication like nanay or kung ano mang pwede niyang itawag sa amin dito sa mga tao sa bahay. Ang tanging nasasabi niya is yung mga knowledge-based words or academics like yun nga shapes, alphabets, numbers. Nakakapagtaka nga kay Mikey dahil kahit yung mga complex na objects is talagang name-memorize niya or sobrang talas ng memory niya about dun sa words na yun na kahit ngayon mo ituro, then the next month mo na ipaalala sa kanya, naaalala pa rin niya and ganun siya hanggang ngayon. So mga nung 2.5 years old si Mikey is nagde-decide na kami niya na ipapa-assess na namin siya. But ang nasa isip talaga namin is speech delay lang si Mikey. Kasi nga, nakakapagsabi naman siya ng mga academics and malambing naman siya. Ang wala lang sa kanya that time is eye contact and yung socialization. And other than that, wala na akong masyadong alam. Hindi pa kasi ako aware noon sa autism. Although napag-aaralan ko na siya noong post-baccalaureate ko. Pero alam mo yun, parang nandun kasi ako sa in denial stage. Kaya hindi ko siya parang nagre-resist ako sa lahat ng signs na pinapakita that time ni Mikey. Yun nga, nung 1.6 to 2.7 years old, yun yung naging era namin na nag-observe lang kami kung ano yung mga pinapakitang kilos ni Mikey, lalo na sa communication skills, kung magbabago ba or hindi. And that time, change ko yung environment namin kasi si Mikey, nag-iisa lang siyang bata dito sa bahay. And hindi ako nagkaroon ng chance na ihalubilo siya sa ibang tao or sa ibang bata. Kasi dito sa amin, malalaki na yung mga bata dito. Nag-aaral na. Wala na siya halos kaedad. Dito lang talaga kami sa bahay that time. Alam niyo mga moms, dumating sa point na nilipat ko ng probinsya si Mikey for almost 2 months. At tinry ko na makipaghalubilo siya sa mga kaedad niya doon. Pero ang napansin ko kay Mikey, that time, nung nasa probinsya kami is, hindi talaga siya nakikipaglaro. Pero nandun siya sa setting, nandun siya sa area. Ibang nilalaro niya, hindi siya nakikipaglaro sa mga kalaro niya doon, but aware siya sa nangyayari. Yun ang isa sa mga nakita ko kay Mikey, aware siya. Na kapag may natumba or may bumagsak, titingin agad siya. Then after that, magpapatuloy siya doon sa ginagawa niya. So ito na nga nung 2.7 years old si Mikey, that was last June 2024, nagkaroon kami ng chance na maipa-assess si Mikey sa isang developmental pediatrician kasi yun yung nirecommend sa akin na yun talaga ang dapat mag-assess kay Mikey. So naswertehan namin na after 2 months ng pagpapa-schedule is meron na agad. Kasi naririnig-rinig namin sa iba naming mga kakilala na taon ang hinihintay nila before magkaroon ng schedule sa developmental pediatrician at
hindi pa dito sa lugar namin sila nakakahanap. So, yun ang talagang pinagpapasalamat namin dahil agad-agad ay nabigyan kami ng slot or appointment. So, ito share ko na lang din. Marami din kasi nagtatanong sino daw ang developmental pediatrician ni Mikey. Ang DepEd po ni Mikey ay si Doc Francis Xavier de Malanta from St. Luke's. And siya rin ang resident DepEd dito sa therapy center na pinupuntahan namin for Mikey. So, siya rin ang developmental pediatrician ni Kentin Pangilinan, yung anak ni Miss Kenty Pangilinan. Tiwala naman kami dahil maganda naman ang credentials ni Doc Francis and sobrang humble, sobrang bait. Personally, nakakausap ko siya every time na nagvi-visit siya dito kasi every 6 months nagpapa-assess si Mikey. And sobrang grateful ako, sobrang saya dahil nga sa therapy center ni Mikey is nagkaroon agad ng slot for early intervention. So, simula 2.8 years old, up to date is nag-early intervention si Mikey sa therapy center na yon. So yun, hanggang sa nag 3.2 years old si Mikey, in-enroll ko siya sa isang play school na kakabukas ng that time dito sa amin. So alam nyo yun, yung mga opportunity and resources that time nung na-diagnose si Mikey, sobrang nagsusulputan and easily available siya, which is hindi na rin ako nahirapan dahil nga, ayun, ginrab na namin talaga. So, nung nag-play school si Mikey, doon na siya nagsimula talaga na makipag-socialize dahil sobrang daming bata niyang nakakasama that time. So, 3.2 naging, sabihin na natin 20% conversant si Mikey. Pero, hindi pa ganun ka-intentional. Pero doon ko nakita na naglalaro na si Mikey with the kids. So, sobrang saya nun. Then, doon sa same play school, nagkaroon sila ng ABA therapy. So, tinry ko si Mikey doon for 2 months. Simula 3.3 years old siya hanggang 3.5 years old. So, tinry namin yun. Okay naman, goods naman kay Mikey. Pero, pinull out ko siya doon for some reasons. Mainly financial. Then, nung 3.6 years old siya, after ko siyang i-pull out sa ABA, dumating naman yung opportunity ng slot ng OT or yung occupational therapy. So, yun talaga hinihintay namin. Hindi naman din na-recommend ni Doc Francis yung ABA kay Mikey. Tinry ko lang yun, ginrab ko lang din talaga yun. Pero sobrang laking tulong sa behavior ni Mikey that time yun. Then, nag-focus kami dito sa OT and hanggang ngayon nag-OT si Mikey. Luckily talaga, dun sa same na therapy center for EI ni Mikey is doon na din siya nag-OT or occupational therapy. Then, ito na nga, 3.8 years old si Mikey last month. Doon siya nag-start ng nursery. Formal school na yon and isa talaga yun sa tina-target ko ngayon. Noong una, in-enroll ko siya sa nursery kasi para maging saling pusa, para mas ma-socialize pa siya. And yun nga, inalis ko siya sa play school. Kasi yung play school is parang 3,000 plus per month. And then, yung nursery is parang, kung susumahin mo, 1,800 or 1,700 per month. So, sabi ko, doon na lang muna ako. Para at least araw-araw yung schedule ni Mikey. And yun yung reason ko, kaya inalis ko talaga si Mikey sa play school. Doon tayo sa practical, based sa need namin. Pero iba-iba naman tayo, lalo na yung mga toddler pa lang na kailangan talaga mag-stay sa play school. Ito kasi si Mikey, alanganin siya. October kasi siya pinanganak. So, nirisk kong ipasok siya sa nursery na agad. And luckily talaga, yung age bracket niya, pasok na rin pala na hindi saling pusa sa daycare. So, sobrang, alam niyo, sobrang grateful lang talaga sa mga opportunity na dumarating sa amin na talagang, yung mga tinake naming risk, may kapalit talaga pala. May kapalit siya na grant ng mga wishes namin and everything. So, yan, ngayon, nursery na si Mikey and as of today, 3.9 years old na siya. So, yan po yung age bracket ni Mikey simula nung 1-year-old siya hanggang nung na-diagnose ng ASD and hanggang ngayon na nag-nursery na siya. Shinare ko yan kasi para meron na akong full video about sa age bracket ni Mikey dahil marami pong nagtatanong kung kailan siya na-diagnose, anong taon, kung ilang taon na siya ngayon. Basta, ganon. So, yung mga sinabi kong age na yan yung laging tinatanong sa akin. So, yun lang, na-share ko lang din. And marami pa po akong sasagutin na frequently asked questions about sa autism journey namin. Okay, mag-alala. So, yun lang po, hanggang dito na lang muna dahil gising na si Mikey. Thank you so much. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and leave a comment kung ano yung gusto nyo itanong, sasagutin natin yan. Again, bye!